Isang gabi, isang lalaking na 3 taong gulang ang pumasok sa aking klinika. Hindi siya nandoon dahil sa sakit. Hindi nandoon dahil may nararamdamang kirot. Nandoon siya dahil sa isang bagay na mas mahirap ipaliwanag kaysa sa anumang pisikal na stomas. Nandoon siya dahil naramdaman niya na unti-unting nawawala ang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Hindi lang sa kama, sa lahat ng bagay, sa mga simpleng haplos, sa mga tahimik na gabing magkasama. Sa mga sandaling dati ay puno ng init at ngayon ay parang walang saplot na pader ang nasa pagitan nila. Sinabi niya sa akin na, "Doc, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mahal ko pa rin siya pero parang may naputol." At doon ko napagtanto ang problemang ito ay hindi bihira. Ito ay isang katotohanang kinakaharap ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Lalo na ang mga nasa edad 6 na taong gulang pataas. At halos walang nagtatapang na talakayin ito ng may karangalan, siyensya at tunay na pag-unawa. Kaya ngayon bilang isang urologist na 20 taon ang nagtatrabaho sa larangan ng sexual na kalusugan ng mga nasa katandaang gulang, gagawin ko ang bagay na hindi karaniwang ginagawa sa loob ng 4 na pader ng klinika. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, ang buong katotohanan. Batay sa siyensya, batay sa karanasan at batay sa respeto para sa bawat isa sa inyo na naghahanap ng tunay na sagot. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang magtanong sa inyo ng isang bagay at sagutin ninyo ito nang tapat sa comment section sa ibaba. Ang tanong ay ganito, pagkatapos ng 10 taong gulang, naramdaman na ba ninyo o ng inyong asawa na may nagbago sa inyong koneksyon, hindi lang sa pisikal na antas, kundi pati na rin sa emosyonal? Isulat ang inyong sagot sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa ibang tao na nakakaramdam ng parehong bagay ngayon. Ngayon simulan na natin. Kapag sinasabi nating masturbasyon pagkatapos ng 6 taong gulang, maraming tao ang agad na nag-aatubili. Nag-iisip na ito ay paksa para sa mga bata o mas bata pang henerasyon. Ngunit ang katotohanan ng siyensya ay ganito. Ang pangangailangan ng katawan para sa sexual na kalusugan ay hindi nawawala sa edad. Ang mga pagbabago ay nagaganap ngunit ang pangangailangan mismo ay nananatili. At ang paraan ng ating pagtugon sa pangangailang, iyon ang mga gawin na ating nalilikha, ang mga pagkakamaling tahimik na nagagawa. Iyon ang nagpapabago ng lahat. Pag-usapan natin ang bawisa sa 4 na pagkakamaling ito ng isa-isa, ng malalim, ng may siyang tipikong batayan, at ng may tunay na pagpapahalaga para sa inyong kalusugan at sa inyong relasyon. Ang unang pagkakamali, ang mabilisang proseso at ang epekto nito sa sirkulasyon ng dugo. Ang puso ng isang taong 6 na apo ay iba sa puso ng isang taong 3. Hindi ito isang insulto. Ito ay isang simpleng katotohanang medikal. Sa pagtanda ang mga daluyan ng dugo, ang mga arterya, elastisidad ng mga pader ng arterya ay bumababa. Ang kakayahan ng katawan na mabilis na magpalakas, ng daloy ng dugo sa mga tiyak na bahagi ay nagiging mas mabagal at mas komplikado. Ngayon sa konteksto ng sexual na kalusugan ang sirkulasyon ng dugo ay kritikal. Ang sexual na pagtugon ng katawan, maging sa lalaki man o sa babae, ay pangunahin at pisikal na nakasalalay sa daloy ng dugo. Para sa mga kalalakihan, ang ereksyon ay isang resulta ng dugo na pumupuno sa espesikong mga tisyo ng katawan. Para sa mga kababayan, yung katulad na proseso ay nagaganap sa ibang bahagi ng sexual na istruktura na nagdudulot ng pisikal na tugon, kahalumigmigan at sensitibidad. Ang pagkakamali na madalas na ginagawa ng mga taong nasa 6 taong gulang, pataas ay ang bilis. Ang paghahanap ng mabilis na kasiyahan ng walang sapat na oras para sa katawan na mag-warm up, para sa sirkulasyon na mapabilis ng maayos, at para sa nervous system na makapag-adjust. Bakit ito isang problema? Kapag piniliit ng katawan ng mabilis na dumaloy, ang dugo sa isang bahagi ng walang sapat na paghahanda, ang resulta ay hindi lamang hindi komportable. Maaari itong magdulot ng stress sa mga daluyan ng dugo. Ang puso ay nagtatrabaho ng mas malakas, kaysa sa kailangang presyon ng dugo ay tumaas ng pabigla. At para sa isang taong may edad na posibleng meron ng mga umuusbong na kondisyon, tulad ng hypertension or arterial stiffness, ang paulit-ulit na ganitong pattern ay hindi walang epekto. Sa aking mga pasyente, nakita ko ang pattern na ito ng maraming beses. Ang mga taong nagreklamo ng pagod na hindi nila maipaliwanag pagkatapos ng sexual na aktibidad, ang mga taong nagsasabi na pakiramdam nila ay mas mabilis silang mapagod kaysa dati, ang mga taong nagtataka kung bakit ang isang bagay na dati ay
nagbibigay ng kaginhawaan at kasiyahan, ay ngayon ay nagiiwan ng pakiramdam ng kawalan, ng pagod, ng kahit na minsan ay pighati. Bahagi ng sagot ay nasa sirkulasyon at bahagi ng solusyon ay nasa bilis ng proseso. Ang katawan ng isang taong gulang ay nangangailangan ng mas mahabang oras ng paghahanda. Hindi ito kahinaan na ito ay biology. Ang mga nerve endings sa katawan ay nananatiling sensitibo, ngunit ang signal ay tumatagal ng mas matagal na maglakbay at makarating sa utak. Ang mga hormonal response ay mas mabagal na nagaganap. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras ng pag-init at kapag ibinigay natin ito sa ating sarili, ang karanasan ay mas malalim, mas kumpleto at mas malusog para sa puso at sa buong katawan. Bilang isang doktor, nais ko ring idagdag ang isang mahalagang paalala para sa sinuang nagbabasa o nanonood ngayon na meron ng inilaang kondisyon ng puso, diabetes o mataas na presyo ng dugo. Pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa inyong sexual na kalusugan ay hindi dapat ikahiya. Ito ay bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan at ang inyong doktor ay may pananagutang sagutin ang mga tanong na ito ng may respeto at propalismo. Ang ikalawang pagkakamali, ang paggamit ng masturbasyon bilang kapalit ng tunay na koneksyon. Ito ang pinakasensitibong bahagi ng aming talakayan ngayon at nais ko itong talakayan ng may buong respeto sa inyong karanasan at sa inyong relasyon. Sa maraming mag-asawa na nasa kanilang 6 na taong gulang, nagaganap ang isang pattern na tahimik na humihiwalay sa kanila. Ang isa sa mga kasama o kung minsan ay pareho ay unti-unting umaanib sa gawin ng sexual na kasiyahan ng mag-isa. Hindi dahil hindi nila mahal ang kanilang asawa, kundi dahil mas madali, mas mabilis, hindi nangangailangan ng pag-uusap, hindi nangangailangan ng pagkakaintindihan, hindi nangangailangan ng lakas o enerhiya. At dito nagsisimula ang problema. Sa uluhian ng relasyon, mayroong isang konsepto na tinatawag na emotional attunement. Ang kakayahan ng dalawang tao na maramdaman ang isa't isa na maging sensitibo sa emosyonal na estado ng kanilang kasama at na makapagbahagi ng mga karanasang nagpapalapit sa kanila. Ang sexual na koneksyon kahit na hindi palaging pisikal ay isa sa mga pinakamahalagang channel ng emotional at sa pagitan ng mga mag-asawa. Kapag ang masturbasyon ay naging pangunahing paraan ng sexual na kasiyahan ng isang tao sa isang relasyon, ang emotional at na ito ay unti-unting nagpapahina hindi dahil masama ang masturbasyon. Hindi iyan ang sinasabi ko. Sinasabi ko na kapag ito ay naging kapalit ng tunay na connection sa halip na isang dagdag dito, ang relasyon ay nagsisimulang mabigo sa isang antas na hindi ka agad makikita. Ang kasama na natitira sa kabilang panig ay madalas na nakakaramdam ng isang bagay na hindi nila lubusang maisalarawan. Pakiramdam nila ay may kakulangan. Ngunit hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kakulang iyon. Naramdaman nilang may pagbabago ngunit hindi sila sigurado kung may nararamdaman silang tama. Madalas ang sagot ay nasa koneksyong na wala nang hindi kahit sino ay nakapansin. Ito ang katotohanang nakikita ko sa aking klinika araw-araw. Ang mga mag-asawang nagpupunta sa akin hindi dahil sa pisikal na sakit kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagiging malayo sa isa't isa na hindi nila maintindihan. At sa maraming kaso, ang ugat ng problemang iyon ay nasa pattern ng sexual na kasiyahan na unti-unting lumayo sa isa't isa at lumayo sa koneksyong nagpapalagay, loob. Ang solusyon dito ay hindi simpleng itigil ang isang bagay. Yung solusyon ay magsimulang mag-usap. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga mag-asawa tungkol sa sexual na kalusugan, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pagbabago, ang kanilang mga takot at inaasahan ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang malusog na relasyon sa katandaang gulang. Ngunit ang ganitong usapan ay hindi karaniwang nangyayari. Bakit? Dahil hindi tayo itinuruan na kausapin ang ating mga asawa tungkol sa mga bagay na ito. Tinuruan tayo na ang ganitong mga paksa ay pribado. Kalusugan. Bilang inyong doktor sa pamamagitan ng video na ito, nais ko ring ipaalala sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang video na ito ay para lamang sa layunin ng impormasyon at edukasyon. Ang anumang espesikong medikal na alalahanin na inyong nararamdaman, maging ito man ay pisikal, emosyonal o may kaugnayan sa inyong relasyon, ay dapat talakayin sa inyong personal na doktor o sa isang lisensyadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag gumawa ng mga desisyong medical batay lamang sa impormasyong napapanood sa internet. Palagi-palag kumonsulta sa profesional. Patuloy tayo.
Ang ikatlong pagkakamali ang hindi pagkilala sa mga hormonal na pagbabago at ang epekto nito sa damdamin. Isa sa mga pinakamadalas na hindi naiintindihan na aspeto ng sexual na kalusugan sa katandaang gulang ay ang papel ng mga hormone at kung paano ang pagbabago ng mga hormonong ito ay nagbabago ng lahat ng aspeto ng ating sexual na karanasan, emotional na tugon at relasyonal na koneksyon. Para sa mga kababaihan, ang pagdating ng menopause na karaniwang nagaganap sa pagitan ng 45 taong gulang at 55 taong gulang ay nagdudulot ng malalim na pagbabago sa antas ng estrogen at progesterone sa katawan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na karanasan ng sexual na aktibidad. Nakakaapekto rin sila sa emosyonal na karanasan ng koneksyon sa antas ng pagnanasa at sa kakayahan ng katawan na tumugon sa sexual na stimulasyon. Para sa mga kalalakihan na ang katulad na proseso madalas na tinatawag na andropause o late-onset hypogonadism ay nagdudulot ng unti-unting pagbaba ng antas ng testosterone sa katawan. Hindi ito nangyayari ng biglaan tulad ng menopause sa mga kababaihan. So ito ay isang mabagal patuloy na proseso na nagaganap sa loob ng mga dekada, ngunit ang mga epekto nito ay totoo at malalim. Ang testosterone ay hindi lamang ang sexual na hormone ng kalalakihan. Ito ay isang hormone na nakakaapekto sa enerhiya, sa mood, sa konsentrasyon, sa pagbuo ng muscle, sa densidad ng buto at sa pangkalahatang pakiramdam ng kagalingan. Kapag ang antas ng testosterone ay bumaba, ang mga kalalakihan ay madalas na nakakaramdam ng pagod, ng kawalan ng motibasyon, ng pagbaba ng libido at kung minsan ay ng mga simptomas ng depression. Ngayon, ano ang kaugnayan nito sa masturbasyon? Ang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang hindi pagkilaw o mga pagbabagong. Ito at ang patuloy na pag-asa na ang kanilang katawan ay tutugon sa parehong paraan. Tulad ng ginawa nito 30 taon na ang nakalipas. Kapag ang katawan ay hindi tumugon sa inaasahang paraan, kapag ang proseso ay mas mabagal, kapag ang intensity ay mas mababa, kapag ang katawan ay hindi ganoon katatag tulad ng dati, ang natural na reaksyon ng maraming tao ay ang pakiramdam ng kabiguan, ng hiya o ng pag-aalala. At ang mga damdaming ito, ang kabiguan, ang hiya, ang pag-aalala ay direktang nakakaapekto sa hormonal na estado ng katawan. Isang ikot na nagpapalala sa sarili. Sa mag-alala tungkol sa sexual, na tugon ay nagdudulot ng mas kaunting hormonal na suporta para sa sexual na tugon na nagdudulot ng mas maraming pag-aalala. Ang tamang diskarte ay ang pagtanggap, hindi ang pagsuko kundi ang tunay na pagtanggap ng mga pagbabagong nagaganap sa katawan at ang paghahanap ng mga paraan para gumana sa loob ng mga pagbabagong iyon sa halip na laban sa mga ito. Para sa mga kababaihan, ang ilan sa mga pisikal na pagbabago na nagaganapos ng menopause tulad ng pagbaba ng kahalumigmigan at pagbabago ng sensitibidad ay maaaring tugunan ng iba't ibang mga opsyon sa medical. Ngunit ang isa sa mga pinaka-epektibong bagay na maaari nilang gawin ay ang talakayin ng mga pagbabagong ito ng bukas sa kanilang doktor at sa kanilang kasama. Para sa mga kalalakihan, ang regular na pagsusuri ng antas ng testosterone, lalo na para sa mga nakakaramdam ng malulubhang pagbaba ng enerhiya. Mood o libido ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga ng kalusugan. Ang inyong doktor ay maaaring magrekomenda ng iba't ibang uri ng paggamot o pagbabago sa pamumuhay na maaaring makatulong. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating ngayon bilang isang doktor at bilang isang tao na nakikita ang tunay na mukha ng ganitong mga sitwasyon sa araw-araw, na buhay ay ito. Ang mga hormonal na pagbabago sa katandaang gulang ay normal. Ito ay bahagi ng buhay at ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito hindi nang may pag-iyak, kundi nang may karunungan at pag-unawa ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na magagawa ng isang tao para sa kanilang sariling kalusugan at para sa kanilang relasyon. Ang ikapat na pagkakamali ang kawalan basa ng komunikasyon at ang pagpapababa ng emosyonal na koneksyon. Ngayon ay darating tayo sa pinakaugat ng lahat ng aming tinalakay ngayon. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng apat na pagkakamali. Sa aking 20 taon ng pagsasanay bilang isang urologist, nakita ko ang isang pattern na paulit-ulit na nagpapakita ng sarili sa halos bawat konsultasyon na may kaugnayan sa sexual na kalusugan ng mga nasa katandaang gulang.
Ang pattern na yon ay ganito. Ang mga tao ay nagsasalita sa kanilang doktor tungkol sa mga bagay na hindi nila sinasabi sa kanilang asawa. Nagsasabi sila sa akin ng mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa taong pinakamalapit sa kanila. At sa tuwing nangyayari ito, lagi akong nananatili ng may parehong pakiramdam. Isang kombinasyon ng awa at ng pagkakataon. Awa dahil nakikita ko kung gaano karaming pain ang taglay ng simpleng kawalan ng komunikasyon. Pagkakataon dahil alam ko na ang komunikasyon ay isang bagay na maaaring matutunan, maaaring mapabuti at maaaring baguhin ang lahat. Ang komunikasyon tungkol sa wal na kalusugan sa pagitan ng mga mag-asawa ay isa sa mga pinaka-underrated na aspeto ng isang malusog na relasyon. Hindi ito isang luho. Ito ay isang pangangailangan. At ang kawalan nito ay hindi lamang nagdudulot ng emosyonal na distansya. Dalawang tao ay malapit sa isa't isa kapag sila ay nagmamahalan, nagkakaintindihan at nakakaramdam ng kaligtasan sa isa't isa, ang kanilang parasympathetic nervous system ay aktibo. Ito ang bahagi ng nervous system na responsable para sa pahinga, pagkamalikhain, koneksyon at sexual na tugon. Ito ang nervous system ng kaligtasan ng pagmamahal ng bukas na puso. Ngunit kapag may hindi sinabi, kapag may nagtatago, kapag may naramdamang pagkakaunawaan na nananatiling hindi natutugunan, ang sympathetic nervous system ay unti-unting nangunguna. Ito ang nervous system ng stress, ng depensa ng proteksyon. At kapag ang sympathetic nervous system ay aktibo, ang katawan ay hindi handang tumugon sa sexual na stimulasyon ng buong puso. Ang mga blood vessel ay nagko-constrict sa halip na magbukas, ang mga hormone ng koneksyon. Tulad ng oxytocin ay hindi nalalabas ng maayos at ang sexual na karanasan, kahit na ito ay naganap ng pisikal ay nananatiling mababaw, hiwalay at walang tunay na kasiyahan. Ito ang siyentipikong batayan ng isang bagay na madalas nating naramdaman ngunit hindi natin naipaliwanag ang pagkakaiba ng sexual na aktibidad na may tunay na koneksyon at ng sexual na aktibidad na walang tunay na koneksyon ay malayo. Ang agwat hindi lamang sa emosyonal na antas, kundi sa pisikal na antas din. At ang kawalan ng komunikasyon ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa tunay na koneksyon. Kaya naman nais ko sa puntong ito na magbigay ng ilang mga konkretong mungkahi-batay sa aking karanasan bilang isang medikal na propesyal. Una, ang komunikasyon tungkol sa sexual na kalusugan ay hindi kailangang maging isang malaking formal na usapan. Maaari mo ditong magsimula sa simpleng mga bagay. Ang pagtanong sa inyong asawa kung kumusta sila, kung may nararamdaman silang pagbabago, kung may anumang bagay na gusto nilang baguhin o subukan. Ang simpleng pagpapakita ng interes at pag-aalaga ay nagsisimula ng proseso ng komunikasyon. Pangalawa, ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita. Kapag ang inyong asawa ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga karanasan, lalo na ang mga maselang karanasan, ang inyong tugon ay nagtatakda ng tono ng buong pag-uusap. Kung ang inyong tugon ay may halong paghatol, pagkabigo o pagkabilib, mabilis na magsasara ang pinto ng komunikasyon. Ngunit kung ang inyong tugon ay puno ng pag-unawa, ng pasensya at ng tunay na interes, ang pintong iyon ay mas lalong magbubukas. Pangatlo, ang koneksyon ay hindi lamang nangyayari sa kama. Ang mga pisikal na karanasang nagpapalapit sa dalawang tao, ang simpleng paghawak ng kamay, ang yakap sa umaga, ang paglapit sa isa't isa habang nanonood ng telebisyon, lahat ng ito ay nagpapalakas ng oxytocin at nagpapababa ng cortisol sa katawan. Nagpapahusay ng pakikipag-ugnayan ng nervous system sa pagitan ng dalawang tao. Nagpapalapit sa isa't isa hindi lamang sa emosyonal na antas kundi sa neurobiological na antas. Ito ang katotohanan na madalas naming nalilimutan sa nagtutulungan sa isa't isa. At kapag pinalakas natin ang isa, lalo nitong pinapalakas ang isa pa. Pagbabalik sa mga karanasan ng aking mga pasyente at kung ano ang natutunan ko mula sa kanila. Meron akong isang pasyente, isang babae, 65 taong gulang na pumunta sa aking klinika, kasama ang kanyang asawa noong halos 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang relasyon ay 30 taon na. Magmahal pa rin sila sa isa't isa. Makikita mo ito sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa. Ngunit may napakalinaw na distansya sa pagitan nila. Isang uri ng pader na gawa sa maraming taon ng mga bagay na hindi nasabi. Sa aming unang konsultasyon, ang asawa ay nagsalita ng maraming tungkol sa mga pisikal na stomas. Ngunit habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting lumabas ang tunay na reklamo.
Hindi ang pisikal na karamdaman kundi ang pakiramdam ng pagiging malayo. Ang pakiramdam na ang kanyang asawa ay nandoon ngunit hindi talaga nandoon. Ang pakiramdam na may naputol na hindi siya makapagpaliwanag nang hilingin ko sa kanila na kausapin. Ang isa't isa talaga kausapin sa presensya ko. Ang narinig ko ay isa sa mga pinakahindi malilimutang sandali sa aking karera bilang isang doktor. Sinabi ng asawa niya matapos ang mahabang katahimikan. Hindi ko alam na nararamdaman mo yon. Hindi mo kailanman sinabi. At sumagot ang babae, hindi ko alam kung paano sabihin. Doon ko nakita ang tunay na mukha ng kawalan ng komunikasyon. Hindi ito kawalan ng pagmamahal. Hindi ito kawalan ng pagnanais na maging malapit. Ito ay kawalan ng kasanayan. Ang kasanayan ng pagsasalita tungkol sa mga bagay na natutunan, nating huwag pag-usapan at ang magandang balita. Ang kasanayang iyon ay maaaring matutunan sa anumang edad, sa anumang yugto ng relasyon. Ang pamilyang iyon ay bumalik sa aking klinika ng ilang beses pa pagkatapos ng unang konsultasyon. Hindi para sa mga medical na paggamot, para sa patuloy na pag-uusap, para sa pagtutulungan, para sa pagbuo ng isang bagong uri ng koneksyon sa loob ng kanilang matagal ng relasyon. At sa bawat beses na nakikita ko sila, ang pader na yon ay unti-unting nawawala. Ang pakiramdam ng distansya ay unti-unting napupuno ng isang bagong uri ng paglapit, mas mature, mas malalim at maraming paraan. Mas maganda kaysa sa anumang bagay na naranasan nila noong mas bata pa sila. Ang papel ng oxytocin at ng neurobiological na koneksyon sa katandaang gulang. Nais kong talakayin ng kaunti pa ang isang aspeto ng siyensya na sa palagay ko ay napakahalaga para sa ating pag-unawa sa paksa ngayon. At yun ang papel ng oxytocin sa sexual, na kalusugan at emosyonal na koneksyon ng mga nasa katandaang gulang. Ang oxytocin ay madalas na tinatawag na love hormone o bonding hormone. Ito ay isang neuropeptide, isang maliit na molekula ng protina na gumaganap bilang parehong hormone at neurotransmitter sa katawan. Nalalabas ito sa iba't ibang sitwasyon ng pisikal na koneksyon at